Nagbukas ang pelikula kay John na nagsilbi sa isang pangkat ng Special Forces, ngunit ngayon ay namumuhay siya ng tahimik kasama ang kanyang asawa at anak. Isang gabi, nagising siya sa ingay ng pagtawag sa kanya ng kanyang anak. Nag-aalala, ginalugad niya ang paligid ng bahay at naglakad papunta sa kusina, kung saan nakita niya ang tatlong lalaking nakamaskara. Bago siya makapag-react, ang isa sa kanila ay umatake at binugbog siya ng husto na halos mawalan ng malay. Habang nakahiga siya sa sahig, walang magawa si John habang kinukuha ng mga nanghihimasok ang kanyang asawa at anak bilang hostage. Nagsusumamo siya para sa kanilang buhay, ngunit hindi nila siya pinansin. Ilang sandali pa, pinatay nila ang kanyang pamilya sa harap ng kanyang mga mata. Lumipas ang oras at nagising si John sa isang ospital, mahina at disoriented. Ipinaalam sa kanya ng isang doktor na siya ay nakoma sa loob ng 9 na buwan mula noong salakayin ng kanyang bahay. Habang sinusubukan niyang alalahanin ang balita, ipinakilala si John sa isang ahente ng FBI na nagngangalang Gorman. Ipinakita ni Agent Gorman kay John ang isang larawan ng isang lalaki na kahawig ng isa sa mga pumatay. Ang pangalan ng lalaki ay Luke Devereaux, isang dating tanyag na sundalo na naging isang mapanganib na terorista. Ayon kay Gorman, si Luke ay pinaghahanap na ngayon ng US Embassy dahil sa di mabilang na karahasan na ginawa niya. Binalaan ng doktor si Gorman na huwag puspusan si John ng napakaraming impormasyon habang siya ay nagpapagaling. Bago umalis, iniabot ni Gorman kay John ang kanyang card at hiniling sa kanya na tawagan siya kung may mga alaala na bumalik. Makalipas ang mga araw, nakalabas na si John sa ospital. Sa lobby, ibinalik ng isang staff ang kanyang mga gamit. Pagdating niya sa bahay, lumakad siya sa mga bakanteng silid na puno ng mga alaala ng kanyang pamilya. Bumabalik ang kalungkutan habang nagre-replay sa kanyang isipan ang mga piraso ng alaala gabing iyon. Samantala, sa isang nightclub sa bayan, isang lalaking nagngangalang Magnus ang pumasok sa gusali. Sa kabila ng pagbabalat kayo bilang isang tagapag-ayos ng tubo, mayroon siyang masamang layunin. Walang pag-aalinlangan, inatake niya ang mga gwardya at brutal na pinatay ang lahat ng nasa loob. Nang matapos ang kaguluhan, nakaharap ni Magnus ang isang makapangyarihang tao na nagngangalang GR13. Isang marahas na labanan ang sumiklab. Nakalamang si GR13 sa laban at sinaksak si Magnus na iniwan siyang sugatan ngunit buhay. Ipinahayag ni GR13 na siya ay isang clone ni Luke Devereaux na nasa isang misyon na mag-recruit ng malalakas at walang awa na mga lalaki. Nakikita ang potensyal kay Magnus, tinurak niya ito ng serum na bumura sa kanyang nakaraan at naging tapat na sundalo. Sa bahay, si John ay nahihirapan sa kalungkutan at pagkalito. Ang kanyang memorya ay nananatiling bali na nag-iiwan sa kanya na hindi sigurado kung sino talaga siya. Isang araw, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang lalaking nagsasabing kaibigan niya na si Isaac na humihingi ng tulong. Dahil sa pagkamausisa at mahinang pakiramdam ng pagkilala, nagpa siya si John na pumunta sa address. Pagdating niya, dinala siya ng mga mantsa ng dugo sa isang silid sa likod kung saan nakita niyang patay si Isaac sa isang malagim na eksena. Gulat ngunit tahimik, ginalugad ni John ang silid para sa mga sagot. Kumuha siya ng litrato, voice recorder, at ticket sa nightclub na tinatawag na Violet's Cabaret. Iniisip na ang mga bagay na ito ay maaaring may mga sagot, nagpa siya si John na bisitahin ang nightclub. Habang nasa daan, pinakinggan niya ang voice recorder. Ang mensahe ay naglalarawan ng mga lihim na eksperimento upang lumikha ng mga pinahusay na sundalo para sa isang programa ng Universal Soldier. Ang impormasyon ay nag-iwan kay John na hindi mapalagay ngunit mas determinado na alamin ang katotohanan. Sa nightclub, nakita ni John ang isang babaeng nagngangalang Sarah. Nakilala niya siya at mabilis na sinubukang iwasan ang pakikipag-ugnayan. Habang iniipon ni John ang kanyang mga iniisip sa banyo, biglang lumitaw si Magnus. Habang tumitingin si John sa salamin, inatake siya ni Magnus at sinaksak siya ng parang karayom na sandata na nag-iwan sa kanya na paralisado. Makalipas ang ilang sandali, kinaladkad ng security sa nightclub si John sa labas at itinapon siya sa kalye. Nang makarecover mula sa pag-atake, nagpa siya si John na harapin si Sarah. Sinundan niya siya sa kanyang tahanan at hinawakan siya, hinihiling na malaman kung ano ang kanyang itinatago. Bago siya makapagpaliwanag, pumasok si Magnus at muling umatake. Ang labanan ay brutal at pantay.
Pinutol ni Magnus ang mga daliri ni John, ngunit gumanti si John at nasugatan si Magnus bilang kapalit. Sa gitna ng kaguluhan, nakuha ni John si Sarah at nakatakas. Sa ibang lugar, si Magnus ay nagulat pabalik sa isang lihim na base na pinamamahalaan ni Luke. Sa loob, isang malaking grupo ng mga sundalo ang umaawit at nagsasaya habang si GR-13 ay naghahatid ng isang masiglang talumpati tungkol sa lakas at kalayaan. Ang mga sundalo ay tumugon ng may matinding katapatan, ang kanilang mga mata ay puno ng debosyon. Sa isang maliit na motel sa gilid ng kalsada, pumayag si Sarah na sabihin kay John ang kanyang nalalaman. Sinabi niya na dating nagtatrabaho si John bilang delivery driver na madalas bumibisita sa nightclub kung saan siya nagtatrabaho. Nagkaroon sila ng maikling relasyon, ngunit natapos ito pagkatapos niyang makita ang kanyang marahas na ugali nang inatake niya ang isang lalaki sa galit. Ang kanyang kwento ay hindi tumutugma sa naaalala ni John na nag-iwan sa kanya na nalilito at hindi mapakali. Ang mga alaala sa kanyang isipan ay sumasalungat sa kanyang bersyon ng mga kaganapan at ang trauma mula sa kanyang nakaraan ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Naghahanap ng mga sagot, nagpa siya si John na tawagan si Agent Gorman, ang lalaking minsang bumisita sa kanya sa ospital. Di nagtagal, nakilala ni Gorman si John at inihayag ang nakakagambalang impormasyon tungkol kay Luke. Sa nakalipas na 3 taon, hinuhuli ni Luke ang mga ahente ng gobyerno at pinapalitan ng kanilang mga alaala upang maging tapat na mga sundalo. Pinayuhan ni Gorman si John na bisitahin muli ang lugar na kanyang dating pinagtatrabahuhan, sa paniniwalang ang mga sagot sa kanyang nawawalang mga alaala ay maaaring naroon. Kinabukasan, binisita ni John at Sarah ang dating pinagtatrabahuhan ni John. Pagdating, nakipag-usap si John sa manager ng warehouse at nagtanong tungkol sa kanyang mga nakaimbak na gamit. Dinala siya ng manager sa storage area at ipinakita sa kanya ang ilang mga kahon na may marka ng kanyang pangalan. Pagkatapos mangolekta ng ilang mga item, hiniling ni John na makita ang kanyang dating amo, si Ron Castellano. Nang magkita sila, nalaman ni John na si Ron ay hindi isang ordinaryong employer ngunit isang makapangyarihang pinuno ng mafia na kumokontrol sa karamihan ng mga underground na operasyon ng lungsod. Ipinaliwanag ni Ron na ang mga package na minsang naihatid ni John ay hindi simpleng mga pagpapadala ngunit bahagi ng isang mas malaking network na kinasasangkutan ng ilegal na kalakalan. Nang makita ang pagkalito ni John, napagtanto ni Ron na nabura ang kanyang memorya. Ipinahiwatig niya na magugulat siya kapag nalaman niya ang tunay niyang pagkakakilanlan, pagkatapos ay ipinakita sa kanya ang security footage mula sa parehong silid kung saan natagpo ang patay si Isaac. Sa video, lumabas ang isang lalaking nakasuot ng hoodie. Habang nanonood si John, napagtanto niya na siya ang lalaki sa footage. Ang pagtuklas ay nagbigay sa kanya ng matinding pagkabalisa. Nagbabala si Ron na siya ay nasa malubhang panganib, at si John ay nagmamadaling lumabas ng gusali, na nagpupumilit na alalahanin ang kanyang nalaman. Habang nagmamaneho palayo, tinanong ni John si Sarah tungkol sa isang cabin na dating tinutuluyan niya, umaasa na makakatulong ito sa kanya na pagsamasamahin ang mga bagay. Bago pa niya matapos ang pagpapaliwanag ay may isa pang sasakyan na biglang bumangga sa kanila. Ang nasa likod ng manibela ay si Magnus, at buong lakas siyang umaatake. Isang marahas na habulan ang naganap sa mga lansangan habang sinusubukan silang patayin ni Magnus. Sa panahon ng kaguluhan, muling lumitaw ang mga fragment ng nakaraan ni John. Naaalala niya ang pagiging malupit na sinanay na lumaban ng walang pag-aalinlangan. Ang mga alaala ay nagpasigla sa kanyang determinasyon. Ang habulan ay nagtapos sa isang malupit na paghaharap at natalo ni John si Magnus pagkatapos ng isang matinding pakikibaka. Sugatan ngunit buhay, si John at Sarah ay tumakas sa eksena. Nang maglaon, huminto sila sa isang tahimik na lugar upang magpahinga at gamutin ang kanilang mga pinsala. Habang binabalot ni John ang kanyang kamay, may napansin siyang kakaiba. Ang malalalim na hiwa sa kanyang mga daliri ay tuluyan ng gumaling. Nagsimula ang pagkalito nang mapagtanto niyang walang ordinaryong tao ang makaka-recover ng ganoon kabilis. Nagsimula nang mabuo ang katotohanan sa kanyang isipan. Naunawaan ni John na bahagi siya ng isang lihim na eksperimento ng pamahalaan na idinisenyo upang lumikha ng mga pinahusay na tao na may mga pambihirang kakayahan.
Makalipas ang ilang minuto, nakarating sina John at Sarah sa isang cabin na nakatago sa gitna ng kagubatan. Habang papalapit sila, natigilan sila nang makita ang isang taong kamukhang kamukha ni John. Sa sandaling iyon, natuklasan nila ang nakakagulat na katotohanan. Si John ay hindi lamang may superhuman na kakayahan, ngunit mayroon din siyang clone. Biglang napagtanto ni Sarah na ang lalaking nakilala niya noon ay hindi ang totoong John, kundi ang duplicate niya. Nagsimulang ibunyag ng clone ang katotohanan sa likod ng kanilang pag-iral. Ipinaliwanag niya na si John ay bahagi ng isang eksperimento ng gobyerno na nilikha upang makabuo ng mga Universal Soldier para sa mga lihim na misyon. Parehong siya at si John ay binuo upang magkaroon ng pambihirang lakas at kakayahan. Ang layunin ng programa ay pigilan si Luke at ang kanyang lumalaking hukbo. Nagnakaw si Luke ng isang makapangyarihang makina na may kakayahang lumikha ng mga superhuman na clone at ginagamit ito upang bumuo ng kanyang sariling special forces. Sa wakas ay naunawaan ni John na ang kanyang buhay ay hindi basta-basta. Siya ay idinisenyo para sa isang layunin na mas malaki kaysa sa kanyang iniisip. Ang clone ay nagpatuloy na inamin na may nakatanim na tracking chip sa kanyang katawan na nagbibigay kay Luke ng kumpletong kontrol sa kanya. Pinahihintulutan ng chip na ito si Luke na subaybayan ang kanyang lokasyon at manipulahin ang kanyang mga aksyon habang pinipigilan ng gobyerno na mahanap siya. Sa una, ang clone ay naniniwala na ang pagsunod kay Luke ay magbibigay sa kanya ng kalayaan mula sa mga lumikha sa kanya. Ngunit sa paglipas ng panahon, napagtanto niya na walang pinagkaiba sa kanila si Luke. Parehong itinuring ng gobyerno at ni Luke ang mga tao bilang mga disposable na kasangkapan, gamit ang mga ito upang pagsilbihan ang kanilang mga ambisyon. Ang tinig ng clone ay naging mabigat sa panghihinayang habang inamin niya na siya ay naiwan sa pagitan ng dalawang malupit na kapangyarihan, bawat isa ay naghihimok ng dominasyon at kontrol. Pinagsisisihan niya ang pinsalang naidulot niya at ang mga buhay na nawala dahil dito. Ilang sandali pa, nagbago ang ugali ng clone. Habang niyayakap niya si Sarah, nagbago ang kilos niya at bigla siyang umatake. Kumilos ayon sa instinct, binaril siya ni John bago siya makapagdulot ng pinsala. Natapos ang banta, ngunit hindi nakaramdam ng ginhawa si John. Hiniling niya kay Sarah na alisin ang tracking chip sa kanyang leeg, pagkatapos ay sinabihan siyang umalis para sa kanyang sariling kaligtasan. Pagkaalis niya, pumunta si John sa isang tahimik na tabing ilog para linisin ang kanyang isip. Doon, natagpuan siya ng isa sa mga tauhan ni Luke. Nagkunwaring sumuko, pinayagan ni John ang kanyang sarili na dalhin sa base ni Luke, kung saan tinanggap siya ng mga sundalo ng walang hinala na hindi alam ang kanyang tunay na layunin. Sa loob, nakilala ni John ang isang doktor na naghatid ng isang mapang wasak na paghahayag. Ang mga alaala ng kanyang asawa at anak na pinaslang ay hindi totoo. Sila ay itinanim upang manipulahin siya na nagbibigay sa kanya ng maling motibo para sa paghihiganti. Pinayuhan ng doktor si John na burahin ang mga alaalang iyon na ipinapaliwanag na ang mga ito ang pinagmumulan ng kanyang sakit at pagkalito. Si John ay nag-aalangan, naiwan sa pagitan ng katotohanan at ng tanging mga alaala na naramdamang totoo sa kanya. Sa kalaunan, sumang-ayon siya sa pamamaraan ng pagbubura ng memorya. Sa pagsisimula nito, lumitaw sa kanyang isipan ang init at kaligayahan na nagpapakita sa kanya ng mga sandali kasama ang kanyang inaakalang pamilya. Kahit na alam niyang gawa-gawa lang ang mga ito, binibigyan siya ng mga ito ng maikling pakiramdam ng kapayapaan. Hindi matanggap na mawawala ito, itinigil ni John ang pamamaraan at piniling itago ang mga alaala. Pagkatapos, si John ay lumaban sa base ni Luke, pinabagsak ang bawat sundalo sa kanyang landas. Ang kanyang pagsasanay at pinahusay na kakayahan ay nagdulot sa kanya ng higit sa mga limitasyon ng tao. Hinarap niya sa wakas si GR-13, isang makapangyarihan at walang humpay na kalaban. Ang labanan ay brutal. Ngunit nadaig siya ni John nang hindi gumagamit ng anumang armas. Sa pagkatalo ni GR-13, sumulong si John upang harapin si Luke mismo. Si Luke, na ngayon ay pinahusay gamit ang parehong pang-eksperimentong pamamaraan, ay pinatunayang mas malakas siya. Matindi ang kanilang labanan, kapwa sundalo na ginagawa ang kanilang makakaya para sa laban.
Sa huli, nanaig si John na iniwan si Luke na malubhang nasugatan. Bago mamatay, sinabi ni Luke kay John na ang kanyang pakikibaka ay walang kabuluhan. Ang gobyerno ay patuloy na gumagawa ng mga bagong bersyon niya na uulitin ng parehong gulong ng karahasan at kontrol. Umalingaw-ngaw sa isip ni John ang huling mga salita ni Luke. Napagtanto niya na ang kanyang clone ay tama sa lahat ng panahon. Parehong iisa ang layunin ni Luke at ng gobyerno, ang kapangyarihan sa pamamagitan ng dominasyon. Lumilikha sila, kumokontrol, at sumisira ng walang pagsisisi, gamit ang mga tao bilang mga disposable na armas. Ang realisasyon ay pumuno kay John ng pinagsamang galit at linaw sa katotohanan. Ang kanyang tunay na kaaway ay hindi isang tao, ngunit ang sistema na gumawa sa kanya. Habang nakatayo siya sa gitna ng mga guho, lumitaw ang tatlo sa mga sundalo ni Luke. Inaasahan ng isa pang laban, pinagtibay ni John ang kanyang sarili. Sa halip, iniyuko ng mga sundalo ang kanilang mga ulo, tahimik na ipinangako ang kanilang katapatan sa kanya. Nang maglaon, sa isang clearing sa kagubatan, nakipagkita si John kay Agent Gorman. Dahil alam niyang wala na si Luke, nag-alok si Gorman kay John ng isang bagong simula, isang gawa-gawang pamilya na may mga sariwang itinanim na alaala. Ipinaliwanag niya na si John ang pinaka-advanced na bersyon na nabuo. Ang kanyang emosyonal na attachment ay nagpalakas sa kanya kaysa sa dati. Ang mga salita ay tumama kay John na parang isang huling pagkakanulo. Napagtanto na siya ay naging walang iba kundi isang kasangkapan, pinatay niya si Gorman at tinapos siya. Sa sandaling ito, nakaramdam siya ng tila hustisya. Ngunit pagkatapos, isang bagong clone ni Gorman ang mahinahong lumabas sa isang kotse at nagmaneho palayo gamit ang parehong sasakyan at nagpapatuloy ang cycle. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.